Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Samantha at nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng isang tanong. Paano kung ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natututo sa bawat hakbang ng buhay at paano ko natutunan na ang bawat pagsubok ay may dala ding mga biyaya. Sana ay magbigay ito ng bagong pananaw sa inyo sa inyong sariling buhay. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero siguro dito na lang. Sa totoo. Sa mali. Sa kasalanang hindi ko alam kung kailan ko pa ba matatanggap na ginawa ko. Dalawa lang kami ng nanay ko sa bahay. Si Amanda. Hindi kami close, pero hindi rin kami magkaaway. Parang magka-boardmate lang. Basta may pagkain ka, may baon ka, okay na. Hindi ko maalala kung kailan ako huling niyakap ng nanay ko. O kung kailan niya huling sinabi na mahal kita, ewan ko. Siguro kasi lumaki rin siyang ganon. Tapos, ako na lang yung sumalo ng lamig. Tapos dumating siya. Nag-uwi si mama ng lalaki isang gabi. Umuulan pa nga nun. Parang eksena sa pelikula. Pagpasok ko ng bahay, nakita ko silang magkasabay. Basa yung t-shirt ng lalaki. Fit na fit sa katawan niya. Gwapo. Alam mong hindi tambay. Malinis manamit. Maganda ang ngiti. Pero ang mas matindi, mas bata siya sa akin. Parang sinampal yung pride ko. Nung una, inis. Parang, anong ginagawa mo dito? Pero habang tumatagal, napansin ko yung mga tingin niya. Hindi lang ako nag-iimbento. Iba yung tingin niya sa akin. Hindi yung tipong galang ng isang boyfriend ng nanay ko. Iba. Yung tingin na parang sinusukat ka. Parang gusto niyang tikman kung ano meron ako. Siguro kasi hindi ako sanay tinitingnan ng ganun. Hindi ako maganda sa standards ng iba. Pero may mga nagsasabi na may dating ako. Hindi ako sweet. Hindi ako clingy. Pero marunong ako magdala ng sarili. Kaya nung napansin ko yung mga tingin niya, tinanggap ko. Parang sinadya kong mag-short shorts tuwing nasa bahay siya. Parang gusto ko ring subukan kung hanggang saan. Hanggang isang gabi naiwan kaming dalawa. Nagpanggap akong tulog sa sofa. Ramdam ko na nakatingin siya sa akin. Yung init ng hininga niya nasa batok ko na. Hindi ko alam kung sinadya ko ba o nangyari. Lang talaga. Pero pagharap ko, magkalapit na yung mukha namin. Hindi siya umiwas. Hindi rin ako umiwas. Walang salitang kailangan. Dumulas yung kamay niya sa hita ko. Dahan-dahan. Parang tinitimpla kung papalag ba ako. Hindi ako pumalag. Hindi ko rin pinigilan. Sa totoo lang, ang sarap nung pakiramdam na parang ako yung pinili. Kahit alam kong mali. Kahit alam kong dapat siya kay mama. Hindi ko alam kung kasalanan ko ba o kasalanan niya. Pero simula nung gabing yon, hindi na ako natahimik. Hindi ko rin alam kung gusto kong tumigil. Kasi sa totoo lang, parang ngayon ko lang naramdaman na babae ako. Mali. Oo. Pero minsan, hindi ko rin alam kung bakit ang mga maling bagay. Sila pa yung nakakabuo ng mga parte ng pagkatao mong matagal nang wasak. Kaya ngayon, nandito ako, nagsusulat. Hindi ko alam kung hihingi ba ako ng tawad o hihingi ng tulong. Kasi hindi ko rin alam kung sino ako sa kwento na to, anak, kabit, o biktima ng sariling gutom sa pagmamahal. Ikaw na ang humusga. Alam mo yung pakiramdam na kumpleto naman, kayo sa bahay pero parang kulang pa rin? Ganun ako lumaki. Hindi broken family. Pero parang may lamat na hindi mo makita. Hindi ako pinalaking kulang sa pagkain. Hindi rin ako pinalaking walang pambili ng gamit sa school. Pero yung yakap, yung simpleng, kumusta ka, anak? Wala. Parang puro bigas at tuition lang ang sukatan ng pagiging magulang. Si mama, maaga, siyang nagtrabaho. Laging pagod. Parang lagi siyang galit kahit hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa natutunan ko na lang huwag nang magkwento. Huwag nang magtanong. Kasi para saan pa?
May sagot man o wala, pareho rin naman. Ako lang din ang maiinis. Lumaki akong marunong sa lahat ng bagay. Ako naglalaban ng damit ko, ako nagluluto, ako nag-aasikaso sa sarili ko. Parang boardmate lang talaga kami sa iisang bahay. Pag umuwi siya, puro reklamo. Pag hindi ako umuwi, hindi rin niya ako hinahanap. Hindi ko siya masisisi. Hindi rin naman kasi siya naturuang magmahal. Sabi nga nila, you can't give what you don't have. Doon siguro nagsimula yung lungkot ko na hindi ko rin alam kung paano pupunan. Hindi ko siya agad nakita. Basta ang alam ko lang, masasanay ka sa lamig, pero hindi ibig sabihin okay ka na. Tapos dumating si Lurson. Hindi lang siya basta pogi. Yung tipo ng lalaking kapag ngumiti, parang tinutunaw ka. Pero ang pinakamatindi, yung tingin niya sa akin. Hindi tingin ng isang boyfriend ng nanay ko, kundi tingin ng isang lalaking may alam. Parang nararamdaman niya kung gaano ako katagal naghintay na may makapansin sa akin. Nung una, galit talaga ako. Kasi bakit kailangan niyang dumating? Bakit kailangan niyang guluhin yung maliit kong mundo? Pero totoo rin kasi, parang siya lang yung unang tumingin sa akin na parang hindi ako invisible. Hindi bilang anak ng nanay niya, kundi bilang babae. Minsan late siya umuwi. Madalas, nakatambay sa sala. Ako naman, kunwari walang pakialam. Pero ramdam ko kung paano bumababa yung tingin niya mula ulo hanggang paa. Di ko alam kung sadya ko bang laging pinapadaan yung sarili ko sa harap niya o kusa ko na lang ginagawa. Gusto ko ring subukan kung hanggang saan. Tapos nung isang gabi, habang nasa kusina ako, bigla niyang sinabi, "Alam mo, hindi ko alam kung paano ko titingnan to, pero ang hirap magpigil pag ikaw ang nakikita ko dito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at binuhusan ulit ng mainit. Halo-halo. Gusto kong magalit. Gusto kong sigawan. Pero ang totoo, hinanap ko rin kasi yun. Hinanap ko yung feeling na may gustong gusto ka, hindi dahil kailangan ka, kundi dahil gusto ka niya. Yung parang kahit bawal, kahit mali, gusto ka pa rin niya. Ewan ko kung dahil kulang ako sa yakap simula bata, o dahil gusto ko lang maramdaman na babae rin ako. Pero ang totoo, sa bawat tingin niya, parang gumagapang yung init papunta sa mga parte ng katawan kong matagal nang hindi napapansin, kahit ng sarili kong nanay. Bakit ako ganito? Siguro kasi hindi ko alam kung paano magmahal. Hindi ko rin alam kung ano ba talaga yung tama. Ang alam ko lang, sa bawat tingin niya, parang gumagaling yung sugat kong hindi kayang pagalingin ng pagkain o pera. Hindi ko rin alam kung sino ang dapat kong sisihin. Sarili ko? Si Mama? Siya? O baka pare-pareho, kaming may hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siyang iniwasan. Pero nung gabing yon, wala nang atrasan. Hating gabi. Tahimik ang buong bahay, pati kaluskos ng electric fan. Parang hininaan ng tadhana para marinig ko yung sarili kong hininga. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin bumaba ng kwarto. Uhaw? Gutom? O baka uhaw ako sa pansin. Saktong pagbukas ko ng ilaw sa kusina, nandoon siya, nakatayo, walang suot pang itaas. May hawak na baso ng tubig, parang eksena sa pelikula. Yung tipong hindi mo alam kung baduy ba o sinadya ng universe na pagtagpuin kayo. Nagkatinginan kami. Hindi agad ako gumalaw. Siya rin. Parang parehong naghihintay kung sino ang unang bibitaw. Pero wala eh. Ako yung naunang kumilos. Lumapit ako. Hindi ko na nga alam kung bakit. Basta ang alam ko, parang gusto kong subukan hanggang saan siya lalapit. Hindi ka ba natutulog? Bulong niya. Parang kasalanan yung tunog ng boses niya. Hindi rin ikaw, sagot ko. Pero ang totoo, di ko na alam kung anong tama't mali. Yung init ng katawan niya ramdam ko kahit may pagitan pa kami. Ilang segundo lang, naramdaman ko na yung kamay niya sa bewang ko.
Hindi ko siya pinigilan. Hindi ko rin siya tinulungan. Basta, hinayaan ko lang. Naghalikan kami. Hindi yung sweet na halik. Hindi rin yung pagmamahal. Parang halik ng mga taong parehong galit, parehong gutom. Parang gusto naming ipamukha sa isa't isa na kaya naming gawin to kahit alam naming bawal. Bawat dampi ng labi niya, parang may kasamang tanong na, sigurado ka? Pero ang sagot ko palaging, oo. Hindi lang to dahil sa kanya. Hindi lang to dahil sa akin. Sa totoo lang, mas galit ako kay mama nung gabing yon. Parang gusto kong ipamukha sa kanya. O tingnan mo, pati yung lalaki mo sa akin bumabalik. Hindi lang to libog. Rebellion to. Sama ng loob. Lahat ng di niya ibinigay sa akin bilang nanay. Parang gusto kong kunin sa kanya. Kahit sa ganitong maruming paraan. Habang nangyayari yon, kabado ako. Paano kung bumangon si mama? Paano kung mahuli kami? Pero mas matindi yung sarap kesa sa takot. Sa bawat haplos niya, ramdam kong hindi lang katawan ko, yung binubuksan niya. Parang pati yung mga galit ko, yung mga hinanakit ko, unti-unting lumalabas. Pagkatapos nun, hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak. Parang ang dumi ko pero ang sarap. Parang ang sama ko pero ang tapang ko rin. Parang sinampal ko yung sarili ko. Pero nakaganti rin ako kahit papaano. Nang humiga ulit ako sa kama ko, naglalaro sa utak ko yung mga tanong. Anong gagawin ko bukas? Paano pag nalaman niya? Paano kung maulit? Pero yung pinaka malupit, yung gusto kong marinig, paano kung ako ang piliin niya hindi si mama? Simula nung gabing yon, parang laging may kasamang kaba yung bawat galaw ko. Hindi na ako mapakali, lalo na kapag nasa bahay si mama. Parang bawat tingin niya, may halong duda. Hindi naman siya nagsasalita ng diretsyo, pero ramdam ko, alam niyang may mali. Si Lerson naman, parang nag-iiba na rin. Hindi na siya ganun kalakas tumawa. Hindi na ganun kabilis magbiro. Madalas siyang tahimik. Lalo na pag andoon si mama. Pero kapag kami lang, lalo na pag gabing madilim, bumabalik yung dating siya. Yung kamay na hindi marunong magpigil, yung mata na laging may hinahanap. Isang gabi, muntik na kaming mahuli. Nasa sala kami, akala ko tulog na lahat. Nag-uusap lang naman, pero yung lapit namin, hindi na pangkaraniwan. Ramdam ko yung init ng hininga niya sa leeg ko. Hawak niya yung kamay ko. Hinahagod niya ng dahan-dahan. Saktong paglapit ng mga labi niya sa labi ko, biglang may boses mula sa kwarto ni mama. Sinong andyan? Medyo paus pa, pero sapat na para kumabog ang dibdib ko. Parang eksena sa pelikula. Nagkatinginan kami. Tumayo ako agad, parang walang nangyari. Kunwari naglalakad lang papuntang kusina. Siya naman, nagkunwaring umiinom ng tubig. Hindi lumabas, si mama. Pero mula nung gabing yon, parang may digmaan na sa bahay. Hindi nga lang lantaran. Parang lahat ng kilos ko, tinitimbang niya. Lahat ng galaw ko sinusukat. Tapos si Lerson, di na makatingin ng diretso kay mama. Parang alam niyang, oras na lang bago sumabog ang lahat. Ako? Litong-lito. Sa isang banda, natatakot akong mahuli. Pero sa isang banda, gusto ko ring malaman kung hanggang saan ako pwedeng umabot. Ang totoo, hindi ko na alam kung si Lerson ba talaga yung gusto ko o yung thrill lang na inaagaw ko kung ano yung sa kanya. Pero habang mas nagiging delikado, mas lalo akong nadadala. Bawal, pero ang sarap. Delikado. Pero parang doon ko lang nararamdaman na may pumipili sa akin. Pero gabi-gabi rin akong tinutulugan ng tanong na di ko masagot. Ito ba talaga yung pagmamahal na hinahanap ko? O ito lang, yung natutunan kong tanggapin kasi hindi ko naman naranasan yung totoo. Habang mas lumalalim yung gulo, mas hindi ko na alam kung saan ko ilulugar sarili ko. Ang alam ko lang,
Hindi na ito basta laro. Lahat kami, unti-unti nang nasasakal sa mga lihim na di masabi. Hindi ko alam kung kailan nagsimula to. Hindi ko alam kung kailan ako naging ganito. Pero ngayong ako na lang mag-isa dito sa kwarto, nakatingin sa kisame, ang dami kong naiisip. Parang ang kapal ng mukha ko. 'Di ba? Ako na nga tong anak, ako pa tong nangaagaw. Ako pa tong gumagawa ng sakit. Pero totoo rin kasi, minsan naiisip ko, galit ba talaga ako sa kanya o gusto ko lang siyang mapansin? Hindi ko maalala kung kailan huling beses na niyakap niya ako. Hindi ko maalala kung kailan niya ako sinabihan ng mahal kita, na hindi lang dahil birthday ko o graduation. Lagi lang, mag-aral kang mabuti. Huwag kang gagaya sa tatay mo. Mag-ingat ka. Puro bilin, puro utos. Wala namang mali doon, pero parang kulang. Puro pagkain, puro tuition, pero walang yakap. Wala yung lambing na kahit di sabihin, mararamdaman mong mahal ka. Hindi niya ako pinalo. Hindi niya ako pinabayaan. Pero bakit parang hindi sapat? Bakit parang habang lumalaki ako, mas lalo akong nagiging malamig din? Tapos dumating si Lurson. Hindi lang siya basta lalaki sa bahay. Siya yung unang nagtanong kung okay ba ako. Siya yung unang tumingin sa akin na parang babae ako, hindi lang basta anak. Sa totoo lang, hindi ko alam kung siya ba talaga yung gusto ko. Pero nung tiningnan niya ako ng ganon, parang may parte sa akin na gustong ipamukha kay mama. O ayan, tingnan mo. Di mo nga ako kayang pansinin. Yung lalaki mo, sa akin tumingin. Sakit pakinggan, no? Pero yon yung totoo. Parang mas gusto ko siyang masaktan kesa maging masaya siya. Parang kung hindi niya ako kayang mahalin, diwasakin ko na lang yung mundo niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot ko sa rejection o dahil hindi ko nga alam paano magmahal ng tama. Pati sa love life ko, ganito rin ako. Takot magmahal. Takot umasa. Kasi iniisip ko, baka pag nagbigay ako ng buong buo, iiwan lang din ako. Baka masanay na naman akong may pagkain ka, pero wala kang yakap. Kaya puro sumbat, puro tanong, puro laro. Pero habang nandito ako, mag-isa, ang tanong ko sa sarili ko, hanggang kailan ko gagamitin yung galit ko para itago yung totoo kong hinahanap? May magmamahal ba talaga sa akin ng buo? Kung ako, mismo hindi ko alam paano mahalin sarili ko. Hindi ko na kaya. Para akong may tinik sa lalamunan na ayaw lumabas. Gabi-gabi. Kahit anong pilit kong maging normal. Kahit anong ngiti ko sa harap ng nanay ko. Pakiramdam ko ang dumi ko. Ang bigat. Kaya isang gabi, nag-empake ako ng kaunti. Ilang damit, ID, konting pera. Tapos plano kong umalis. Maglayas. Pero, saan ba talaga ako pupunta? Wala naman akong kamag-anak na matatakbuhan. May kaibigan ako na muntik ko ng puntahan, pero napahiya rin ako sa sarili ko. Anong sasabihin ko? Naglayas ako kasi nalandi ko yung boyfriend ng nanay ko? Gago, ba ako? Hindi ko alam kung kawawa ako o ang kapal lang talaga ng mukha ko. Hindi ko rin alam kung bakit nagpadala ako ng message kay Lurson. Siguro kasi, sa lahat ng tao, siya lang yung nakakita ng mga parte ko na hindi ko kayang ipakita kahit kanino. Nagkita kami sa lugar na hindi kilala, hindi motel, hindi kwarto. Basta somewhere na walang ibang makakakilala sa amin. Tahimik kami pareho, ang awkward. Parang hindi na kami yung magkausap na sanay magpahawak, magpasilip ng parte ng katawan. Pero ngayong magkatabi kami, parang mas hubad ako sa kanya ngayon kaysa dati. Hindi dahil sa katawan, kundi dahil sa lahat ng sikreto kong nakalatag. Na, anong balak mo ngayon? Tanong niya. Hindi ako makatingin. Hindi ko alam. Baka naman ginagamit mo lang ako para gantihan nanay mo. Sabi niya. Pero hindi yun ang pinakamasakit. Ang mas masakit, sinundan niya ng, o baka pareho lang tayong ginagamit ang isa't isa. Hindi ako agad nakasagot. Kasi totoo, hindi lang ako ang sugatan. Pati siya. Kwento niya. Iniwan siya ng asawa niya dati. Hindi na rin daw niya nakita yung anak niya.
Kaya nung nakita niya si mama, nakita raw niya yung pangalawang chance. Pamilya, pag-ibig, buo ulit. Pero mali. Rin. Kasi habang pilit niyang binubuo yung buhay niya, sinira naman niya yung akin. Parang pareho kaming lumulubog. Pareho kaming naghahanap ng pagmamahal sa maling tao, sa maling paraan, sa maling oras. Wala akong sinagot. Kasi hindi ko alam kung paano. Ang alam ko lang, habang nakaupo kami doon, ramdam ko yung bigat ng lahat ng kasalanan. Parang ang sikip ng mundo. Parang hindi ko alam kung may paraan pa para maging tama lahat ng to. Pero paano nga ba maghanap ng liwanag kung parehong madilim ang pinanggalingan niyo? Hindi ko alam kung malas ako o talagang oras na para singilin ako ng lahat ng kasalanan ko. Gabi na nun, akala ko kami lang ni Lerson sa bahay. Walang ingay, puro bulungan, puro hawakan, puro init. Pero biglang may boses na hindi ko inakalang maririnig ko. Anak kita. Yun lang. Wala nang sigaw. Wala nang mura. Mas masakit kasi tahimik. Parang mas gusto ko na sana sinampal niya ako. Sinigawan, minura, kahit pa itapon niya lahat ng gamit ko palabas. Pero hindi. Isa lang ang sinabi niya. At parang, yun na yung pinakamatinding sampal na natanggap ko buong buhay ko. Hindi ko alam kung anong una kong naramdaman. Hiya. Takot. Galit. Sakit. Lahat na yata ng klaseng emosyon na pwedeng maramdaman ng tao. Nagsabay-sabay na sa dibdib ko. Hindi ako umiiyak, pero ramdam ko yung panginginig ng katawan ko. Hindi ko rin alam kung dahil sa takot o dahil sa sobrang galit ko rin sa kanya. Oo, mali ako. Oo, masama ako. Pero bakit parang ako lang lagi ang masama? Ngayon mo lang ako nakitang mali, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko. Pero basag na basag. Pero nung bata ako, ilang beses kitang hinanap. Ilang beses akong nag-abang ng yakap mo. Ilang beses kitang tinawag, ma. Pero wala kang narinig. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya. Parang sinasabi ng mga mata niya na hindi niya alam. Hindi niya alam kung paano maging nanay. Hindi niya alam kung paano magmahal. At ako? Ako naman, hindi ko rin alam kung paano maging anak sa isang nanay na hindi marunong magpahalaga. Tapos ngayon ka lang magmamahal, sunod ko. Ngayon pa talaga? At saka sa lalaki mo pa? Si Lerson tahimik lang. Parang wala siya. Parang hindi siya importante sa eksenang to. Kasi ang totoo, hindi na siya ang issue. Kami na ng nanay ko to. Matagal na naming digmaan na ngayon lang nagkaroon ng mukha. Na ngayon lang talaga pumutok. Hindi niya ako sinagot. Tumalikod siya. Yun na siguro ang pinakamahirap, yung hindi ka sinisigawan, pero hindi ka rin nilalapitan. Basta iiwan ka lang doon, kasama ng lahat ng kalat na ikaw mismo ang gumawa. Naisip ko, eto na yata yung karma ko. Ito na yung bayad sa lahat ng galit ko. Lahat ng ginawa ko para ipamukha sa kanya na kaya kong sumakit pabalik. Pero ang hindi ko inaasahan, ang pinakamasakit sa lahat, hindi pala galit ang iiwan niya sa akin, kundi guilt, sobrang bigat, sobrang sakit. Tahimik, pero ramdam mo hanggang buto. DJ, hindi ko alam kung bakit ako nagsusulat ulit. Hindi ko rin alam kung gusto kong may makinig o gusto ko lang mailabas lahat ng nakakabigat sa dibdib ko. Matagal na akong gising. Hindi na ako marunong matulog ng mahimbing. Parang kahit humiga ako ng diretso, may mga tinik na nakabaon sa likod ko. Hindi ko alam kung konsensya, galit, o sarili kong kahihiyan. Basta, hindi ako mapakali. Hindi ko rin alam kung paano mag-umpisa ulit. Hindi naman ito yung kwento na inaabangan ng marami. Wala akong dalang happy ending. Wala rin akong baong nahanap ko na ang sarili ko moment. Hindi ganun kadali. Kasi kahit ako, hindi ko alam kung deserve ko ba talaga ng pagmamahal. Hindi ko alam kung marunong akong magmahal ng tama o kung lahat ng ginawa ko ay mali.
Dahil hindi ko naman natutunan paano. Alam ko namang mali yung ginawa ko. Hindi ko kailangang ipaalala ng kahit sino. Pero paano kung yun lang yung paraan ko para sumigaw? Para iparamdam na andito ako, na buhay ako, na nasasaktan din ako. DJ, ang hirap maging anak kapag hindi mo rin alam kung paano ka dapat tratuhin bilang anak. Lumaki akong may pagkain, may damit, may baon. Pero wala akong yakap. Wala akong marinig na mahal kita. Parang puro dapat. Puro kailangan. Puro utang na loob. Ngayon ko lang nare-realize na kaya pala ako ganito magmahal. Parang sugat na hindi marunong gumaling. Kapag may dumadating, hindi ko sila minamahal. Ginagamit ko sila para punan yung mga kulang sa akin. Hindi ko sila tinitingnan bilang sila, kundi bilang gamot. Kahit alam kong hindi sila para doon. Si Mama, hindi kami nag-uusap. Hindi ko alam kung kailan kami ulit magkakatinginan nang hindi pareho ang mga mata naming puno ng tanong at sakit. Minsan, iniisip ko baka hindi ako marunong magpatawad kasi hindi ko pa kilala sarili ko. Paano ka ba magbibigay ng kapatawaran kung ikaw mismo hindi mo alam kung saan ka lulugar? At ngayong sinusulat ko, mas lalo akong hindi sigurado. DJ, mali ba akong magmahal kung hindi ko naman natutunan paano? Paano ba maging anak kung hindi ka naman lumaking may nanay? At paano ba magpatawad kung hindi ko nga kilala ang sarili ko? Buhay pa ako, pero sabog, magulo. Kagaya ng kwento ko, hindi masaya, hindi rin tapos. Basta, buhay lang. Sana lang, kahit papano, may marinig akong sagot. Kahit hindi ngayon, kahit hindi bukas, kahit kailan.